Number 2, we need to have physical balance. Sabi sa unang Korinto 6:19-20, hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Kaibigan, kung ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus, ay tinanggap mo na ang banal na Espiritu na nananahan na sa iyo ngayon. At ang iyong katawan ay ang kanyang templo. At kung ang iyong katawan ay ang kanyang templo, ay hindi na ito nararapat para gamitin mo sa kung saan mo gusto. Sa halip ay gagamitin mo ang iyong katawan para sa ikapupuri ng Diyos. Ang context ng chapter na ito ay ang utos sa atin ng Diyos na huwag nating gamitin ang ating katawan sa sexual immorality. Pero bukod dito ay narealize ko na hindi din kalooban ng Diyos na ang ating katawan ay masira dahil sa kawalan ng pag-iingat. Isang bagay ang pinarealize sa akin ng Diyos na mahalaga na alagaan ko ang aking katawan upang magamit niya ako para sa kanyang kaharian. Kailangan ko piliin ang aking mga kinakain, kailangan ko matulog ng sapat, kailangan ko mag-exercise at magkaroon ng regular check-ups. At kapag hindi ko ito nagagawa ay merong imbalance sa aking buhay. Narealize ko maaring sobra ang commitment ko sa ibang bagay kaya hindi ko nagagawang mag-exercise. Lately kasi ay hindi na ako nakakapag-bike, hindi na din ako nakakapag-exercise kaya nga, kaibigan, tanong mo din ito sa sarili. Nakakaramdam ka ba na palaging pagod, masakit ang likod, high blood o iba pa? Kung ang sagot mo ay oo, ay magsimula kang alagaan ng iyong sarili. Maaaring sinasabi mo, matanda na ako, di na ako pwede. Mali kaibigan, kahit paunti-unti, pwede. Kasi sa article ni Dr. Kenneth Cooper, yung naka-imbento ng aerobics, merong isang babae na 46 years old, laging masakit yung kanyang likod. Kaya kahit sa layong 75 feet lang, hindi niya kayang maglakad. Kapag yumuyuko siya, ay hindi na niya maidiretso ulit yung kanyang katawan. Kaya nung pumunta siya kay Dr. Cooper, ay pinayuhan siya nito na mag-undergo ng back surgery. Kaya lang, ayaw niya. Kaya ang ginawa niya ay sinubukan niya mag-treadmill. Natuklasan niya na kapag medyo naka-incline ang setting ng treadmill, ay hindi sumasakit yung kanyang likod sa loob ng 25 seconds. So, ang ginawa niya ay sa loob ng isang araw ay lumalakad siya sa treadmill paunti-unti ng maraming beses sa maghapon. Hanggang unti-unti ay binababa na niya ang incline ng kanyang treadmill hanggang sa nakakalakad na siya sa flat surface nang walang sakit na nararamdaman sa kanyang likod. Sumunod ay nagsimula naman siya ng mabagal na jogging mula 5 kilometers hanggang naging 20 kilometers. Alam mo, ang babaeng ito eventually ay nakatapos ng 9 na marathon at ang best time niya ay 3 hours and 3 minutes. Kaya sabi tuloy ni Dr. Cooper, ay kung gusto mong maging physically fit ay merong pag-asa at hindi ito nakasalalay sa iyong edad. Kaibigan, simulan mo alagaan ang iyong katawan upang magamit mo ito sa kaharian ng Diyos. And at the same time, ay mapapurihan mo pa ang Diyos sa iyong katawan.